Yaman rin lamang na-discuss na namin ang mga reason kung bakit tayo nahuhumaling sa scam, ano-ano ang mga scam. Siyempre, kailangan namin ibigay sa inyo kung paano ba natin maiiwasang ma-scam. At sigurado, kapag ka na-scam, pagpapawisan lang ang hindi ang palampakan mo, ulo, pati na rin ang kilikili mo. Kaya nag-create kami ng madaling acronym na tandaan. At ano yan po? Armpit. Armpit. A-R-M-P-I-T. So, ano-ano nga yung ibig sabihin ng armpit na yan? Direct Rose? Yan. Siyempre, kapag kami nag-offer sa'yo, kahit kakilala mo pa yan, kaibigan, or kung sino man, you really have to ask. Magtanong agad. Paano kakikita dyan? Paano yung investment? Paano yung ways? Bakit ganito? Bakit ganyan? Kailangan paano lumabas? Paano mo mawi-withdraw? Yun lagi yung itatanong. Paano mawi-withdraw yung kinita mo? Kasi yung pag-invest mo pa lang, nandun na yung effort mo. Kasi yung hard-earned money mo yun. So, ask. And syempre, yung letter R, you really have to do your homework or research. Kailangan mo mag-research kasi kapag tinignan mo yung website, yung app, tapos walang about section, walang contact us, medyo red flag yun talaga. Actually, hindi medyo. Red flag talaga yun. Kasi kung legitimate ang company, dapat meron mga information yan. Yes. Actually, kahit nga may mga information ng about us, hindi pa rin legitimate minsan. Kaya, kailangan mong i-research ng bonggang-bongga. Kasi, specialty, kapag may website, hindi automatic na legit yung company. Kasi, mura lang naman i-maintain ang website per year. So, napakadaling pag-investan yan ng mga scammer. So, be very, very careful at huwag masyadong maniwala na porke may website ang isang kampanya, isang business, automatic, legit na sila. Walang meaning yan. Hindi mo yun pwedeng lagyan ng napakataas na bearing. Again, do your research. Bukod sa idea na syempre na mag-i-invest ka, kailangan alam mo kung paano mo kikitain at saan mo at pwede mong makuha ang kinita mo. Yes, kung paano mo i-withdraw yung rewards mo, lalo na kung crypto. Kung hindi ka naman maalam, ito na agad yung guide mo, di ba? Hindi ka maalam at yung kumbaga initially, paano ko ma-withdraw yung crypto ko at wala naman akong kaalam-alam. So, dito na papasok yung i-remind mo yung sarili mo to mind your profit. Kailangan isipin mo agad yung paano mo talaga ba siya kikitaan? Kasi baka mamaya puro lang tayo poweran. Pinapower lang tayo na, oy, mag-invest ka rito, ganito ka kikita, tapos sa oras na gusto mo nang i-withdraw, wala ka pala ma-withdraw. Kasi nga, hindi mo ginawang magtanong, hindi ka nag-try na mag-investiga, and kung wala kang idea about crypto, huwag ka basta-basta mag-jump doon sa idea ng investment. Pero kung ang ino-offer sa'yo is something na mahirap talagang paniwalaan at parang kakaiba at hindi mo maiintindihan, syempre kailangan mong gawin yung next. Kailangan mong isipin mabuti kung mag-i-invest ka ba. Isipin mabuti. Isipin kung alin. No, hindi nila alam yun. Yung mga millennials doon, hindi na nila alam. Ano ka ba tibot? Pero yes, seriously, you really need to think. Isipin mong maigi kung talagang papasok ka sa ino-offer na investment na yan. Kasi mahirap na gusto natin kumita ng malaki and then ang ending, ngawa pala tayo kasi nawala na yung pera natin. Diba? And last but not the least sa ating acronym, sa dami ng maaring mag-offer nito sa'yo, pwedeng kakalala, kaibigan mo, kamag-anak mo, or baka bigla na lang nagparamdam sa'yo, friends mo lang sa Facebook, isa sa mga friends mo sa Facebook na hindi mo na talaga nakakausap. Huwag naman tayong basta-basta na lang maniniwala. Again, naniniwala tayo dun sa tao, pero minsan, dapat ang hindi natin pinaniniwalaan yung ino-offer sa ating investment or extra income. Actually, mas applicable at mas acceptable dito ang huwag tayong maging trusting. Too trusting. At yan yung letter T natin para makaiwas. Diba? Huwag tayong masyadong mapag-tiwala. Kasi kasama natin yung kaibigan natin dyan or mga kamag-anak natin. Katulad nga ng kinuwento ni Chen kanina. Sinama niya na yung kamag-anak niya. Sinama niya yung mga ka-office mates niya, friends niya. Tapos, ang masakla, pinautang niya. Pinautang niya pa, diba? So, as much as possible mga kanosi, these are the things that we wanted na maiwasan as early as possible. Napapaisip talaga kami kung ano ba talaga yung reason behind may mga tao na nakukuha talagang mga scam, manloko, and bakit din tayo nalulure sa mga ganitong bagay. The things that we can think of or reasons bakit sila nagiging ganito is yung desperation for money. Oo, that's another thing. Sa ibang
sa isang anggulo yan. Isa naman is they are desperate to have an extra income. Yes. Kaya nga, akala natin extra income, yun pala, scam. Bakit tayo biglaan na lang napapadecide? Aside from we want to earn money, bakit nga ba? Yes. Aside from we're too trusting, bakit nga ba we're too trusting? Have we never been, di ba tayo naloko ever since? Pero meron din mga nakasali sa GC na sabi nila, hindi na ako natuto, paulit-ulit na lang. So, ano yung nangyari doon? Paulit-ulit na lang yung mali sa kanila. Yes. Hindi na sila natuto, meaning patuloy silang nagtitiwala at nahopya talaga sila. Yung isang mga coping mechanisms nila is, isipin ko na lang nagsugal ako kahit hindi daw siya sugaron. Masakit pa din yun, kahit isipin ko nagsugal ako tapos natalo ko ng pera. True. Masakit pa rin sa loob yun, di ba? At the end of the day, mga kanosi, meron talaga mga specific behavior tayo or specific behavior ang bawat isa sa atin kung bakit tayo nalulure sa ganito, mabilis tayo maniwala, or kahit na nangyari na naranasan na natin, bakit inuulit pa rin natin? Parang patuloy pa rin tayo nagtitiwala, di ba? Pero alam nyo, mga kanosi, isa sa mga signs yun kapag ang isang bagay paulit-ulit na nangyayari sa inyo. It means that you are given another chance to correct it. Kaya yan paulit na nangyayari. Kasi hindi mo ina-address kung bakit nangyayari, ano yung dahilan, bakit napupunta ka, nagde-decide ka ng ganun at ito lagi yung result. Yung decision, magkakaroon talaga ng result. Kung bakit paulit na nangyayari sa inyo is dahil may mga bagay ka pang hindi na-address. Malay mo, ito na yung way. Another reason is they wanted to live the lifestyle na naipamuhay na nila, yung makalakihan na nila. Sila makaalis. So, ito yung mga bagay na naiisip nila para magkaroon sila ng pera at patuloy silang mabuhay sa sinasabi nga nilang elite na pamumuhay. Yes. Kaya continuously, in order for them to get money, they're gonna do something like this. At hanggat hindi sila nahuhuli, patuloy nilang gagawin ito. Yes. Sabi nga, walang maloloko kung walang magpapaloko. Correct. Sad. That's true. Every time na maiisip ko to, coach, parang kumakanta sa isip ko yung kanta. Ano? It's just a make-believe. Parang, multi season. Pero di ba, they're living in a world of make-believe. Makahuka dyan eh. Parang hindi mo kalala si Marco Season. Parang hindi mo kalala si Marco Season. Pero di ba, they're living in a world of make-believe. Kasi kapag patuloy daw nating pinamumuhay yung lies, it becomes their truth. Yes. Their truth. Kaya hindi nila iniisip kung naluloko sila. Wala na sa kanila yun. Yes, hindi na nila nararamdaman that there's something wrong with what they're doing. Kasi nga nabubuhay na sila sa lies and it became the reality. Sabi nga ng statistics sa Western country, sa mga Western country, most of them living daw sa lies, pero yun na yung truth nila. At yun na yung pinamumuhay nila. So, hindi malabo. Ito rin yung isa sa mga reason kung bakit patuloy na may mga ganitong klase ng scams. Again, mga kanosi, maraming salamat. We hope up to this point. Yes. I hope na may natutunan kayo. May mga questions pa kayo, lagyan nyo lang sa comments. Malay mo, magkaroon tayo ng live discussion regarding this. Let us know what do you want to be answered when it comes sa, let's say, cryptocurrency or other form of scams. Marami pa po kami kaya namin ibigay, share namin sa inyo. Yes. So, maraming salamat, mga kanosi. You can also watch other videos para naman ma-inspire din kayo and ma-motivate as well sa ating daily lives.